Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po. Hingin ng Panginoon, meron po tayong isang malayang umaga na muli nasasambahin natin siya at sa ating papupurihan. Tayo po ay magkaroon ng katahimikan sa paghanda po natin sa pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa pagbasa po ng salita ng ating Panginoon. Kung meron po kayong Biblia sa inyong tabi, pwede niyo po kong samahan sa pagbasa sa awit 8. Ikaw, O Yahweh, Panginoon namin, sa lupa ang iyong linggi, at hanggang sa langit, laging pupurihin. Aawitan lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Sa buong daigdig, ikaw, Yahweh namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. O Panginoon ko, buong puso kita pasasalamatan. Tayo pong lahat ay manalangin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating papuri at pagsamba sa kanyang pangalan. Ama namin na nasa langit, banal na Diyos, buhay na aming Panginoon na pinaglilingkuran, tumitingin sa inyong mga anak sa umagang ito. Panginoon, nais po namin sumamba na may kalayaan. Nais po namin sumamba sa inyo, Panginoon, na malinis ang aming puso. Kaya dalangin po namin na patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkukulang, pagsalangsang sa inyong mga pangalan. Itago po ninyo kami sa banal na inyong katangian. Itago niyo po kami sa puso ng kalinisan ninyo, Panginoon. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat na magpupuri at mag-ari sa inyo. Ngunit sa inyong dugo, kami po ay inyong nililinis at pinapatawad sa aming kasalanan. Panginoon, sa pagsamba po namin ito, ikaw po ang nais namin maitaas ang inyong pangalan. Inihiling po namin na pakalinisin po ninyo ang aming puso upang maging ganap at katanggap-tanggap, Panginoon, ang aming pagpupuri at pagsamba sa inyo. Inihahandog po namin ang umagang ito sa inyo, o aming Panginoon. Inihiling po namin na kayo po ang magbukas ng aming mga puso, aming pandinig, aming mata. Sa mga salita po ninyo na aming maririnig, kami po ay maging matatag, ito po ay maging kalakasan po namin, at dadalhin namin sa aming pagpupuri. Ano man ang magkilos ng kaaway sa umagang ito, ikaw ay walang karapatan, sapagkat ito ay oras ng pagsamba namin sa aming Panginoon at dakilan. Ang aming mga kapatid na wala pa rin Panginoon, kayo po ang isang paggabay patungo sa lugar na ito upang kami isama-sama sasamba at pagpupuri. Kayo po ay manal na dapat namin po sa pangalan po ng aming Panginoon. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri
sa ating Panginoon. Kung kinakailangan, ipalakpak natin ang kamay. Talakpak po natin ang ating mga bibig, alipan natin sa pagsamba sa ating Panginoon. Father, muli po, nais ko po kayong batiin ng magandang umaga. Before we come to worship the Lord, pwede bang kamayan natin at abutin ang mga kapatid natin sa umagang ito na nakasama po natin? Yan. Kamayan po natin ang mayroong mainit na pagbati. As we welcome the presence of the Lord, ready na po tayong sumamba sa Panginoon? Yes, Lord. Every praise is to our God. Come on. Everyone of worship with one accord. Every praise Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, it's to our God. Glory, hallelujah, it's to our God. Every praise is to our God. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, 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 every praise is to our God. Yes, Lord. We worship you, we praise you this morning, Lord. Yes, Lord. Yes, sir. Father God, God, I praise you. Son of God, I love you. Holy Ghost, I come to worship
You give me hope that I need. Thank you, Lord. I will never cease to praise you. Mighty one. Yes. You give me Joy in my heart. You give me peace in my mind, and forever I exalt you, mighty God. For the last time, pwede bang lagay po natin yung dalawa nating kamay sa tapat ng ating heart? And let's sing again. You give me reason to live. You give me all that I need. I will never cease to praise you, mighty God. You give me joy in my heart. You give me peace in my mind. And forever I exalt you, mighty God. Yes, Lord. We honor you, Lord. We are coming before your presence. Nananagan kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. kita. Walang hanggan ng iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan
ko'y wala na nga iba. Wala na nga iba. Wala na nga iba. Sa puso ko'y wala na nga iba. Isa pa, wala nang iba. Wala na nga iba. Wala na nga iba. Wala na nga iba. Diyos, sa puso ko'y wala na nga iba. Ako ay magpupuri sa'yo. Wala kang katulad, O Diyos. Sa puso ko, Sa puso ko, sa buhay ko, sa buhay ko, wala na nang iba. Kung mag-aaral, ako ay nag-aaral sa'yo. asa. Buong puso'y buong Panginoon. Panginoon, Panginoon, wala na nang iba. wala Ito po ang aming na nga iba. We Diyos, load our hearts, Lord. sa puso ko'y wala na nga iba. Iba, wala Na nga iba. Wala na nga iba. Diyos, sa puso ko'y wala na nga iba. Kagalakan po namin na muli po kaming maimbitahan dito. Ano po? Kagalakan po namin na bagamat kami may mga pinasisimulaang gawain din po sa Malagasan. Pero talaga pag po gawain ng Panginoon ay kinakailangan nating magtulong-tulungan, magkaisa, at magkaroon po tayo ng iisang puso para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Salamat po sa patuloy niyong pag-imbita sa amin. Ano po, malaking kagalakan po ito na kami maging kabahagi at patuloy na magiging kabahagi ng gawain ng Panginoon sa lugar po ito. I believe each one of you is ready para po tanggapin ang salita ng Panginoon. But before that, tayo po ay sumandaling manalangin muli, dumulog sa Panginoon. And let's ask for wisdom. And ipag-pray nyo din po ako na siya magdadala po, magiging vessel ng salita ng Panginoon, na pawang mga salita ng Diyos ang lumabas po sa aking bibig. Tayo po yung manalangin, Panginoon. Sa umagang ito, nagpapasalamat po kami. Because this time, binigyan mo kami ng magandang panahon, ng another day of the week na kung saan, Lord, ay ito yung time na kung saan ay gusto po namin maglaan ng oras sa inyo. Lord, salamat po sa bawat isang narito. Nandito kami para tumanggap ng iyong mga salita, magpuri at sumamba, Panginoon. Kaya Lord, we are opening our hearts
at huwag mo pong hayaan na magulo kami at guluhin kami ng mga alalahanin namin, Panginoon, sa buhay. Kaya Lord, we want to focus on you today. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Alam niyo po, may isa akong tanong. Sino po dito ang tumanggap na sa Panginoon bilang sarili niyang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay? Taas po ang kamay. Wow! So, almost lahat na po tayo, no? So, malinaw na sa atin yung ating pagtanggap sa Panginoon. At kung tayo po ay totoong tumanggap na sa Panginoon, mayroon pong hamon si Jesus. No? At ang hamon niya po ay ganito. Kung ikaw ay totoong disciple ni Christ, no? Mayroon pong challenges at mayroon pong hinihiling ang ating Panginoon na kailangan nating gawin on our part. Sabi po natin, we are a true disciple. Pag sinabing tumanggap ka kay Jesus, automatically, ikaw ay disipulo na ni Kristo. Pag sinabing disciple ni Christ, ikaw po ay follower ni Christ. No? Sa Instagram, nagpa-follow tayo. Sa mga vlogger, nagkiklik tayo ng subscribe, follow, di ba? Pero sa buhay Kristiyano, no, hindi ho pwede na tumanggap tayo sa Panginoon pero we don't click the notification bell. Ayan, ano? I-relate ko lang sa modern day terminology natin ngayon. We have to follow kung sino yung tinanggap natin. Amen po ba? Amen. Taas nga po ulit ang kamay, yung disciple ni Christ, yung tumanggap na kay Kristo. Kung tumanggap ka na kay Kristo, whether you like it or not, you are already a follower of Christ. Tagasunod ka na ni Kristo. That's why, ang tawag po sa atin ay Christian. No? Christian meaning follower ni Christ. Follower of Christ. Ang title po ng mensahe today is The Cost of Being a Disciple of Christ. Mayroong cost, mayroong halaga ang pagiging follower at disciple ni Kristo. Buksan po natin sa Mateo chapter 16 verse 24. I'll be reading sa English and Tagalog. Na po, sa English, sa translation po ng New International Version, then Jesus said to His disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross daily," sa iba pong translation ay may nakalagay na daily, "and follow me." No? Paki-check nga kung meron po tayong Tagalog. Yan, sabi po, no, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin." No, amen po ba? Mukhang medyo mabigat po ito, no? At ito po yung pag-uusapan natin. Being a disciple of Christ is not an easy decision. No? It will cost you so much. That's why gusto ko pong ipaliwanag today sa liwanag ng salita ng Panginoon na hindi pong madali ang magdesisyon na si Kristo ang ating magiging tagapanguna ng ating buhay. No? Madaling tumanggap kay Kristo, maaaring nung sinirang ka ng gospel ay natakot ka doon sa kapahamakan na darating kapag hindi mo siya tinanggap. That's why tinanggap mo si Kristo, maaaring dahil mayroon kang pangangailangan. No? Whatever the reason, no po, God used that reason para first, you fulfill the first step. No po? Ang tanggapin siya bilang Panginoong tagapagligtas ng ating buhay. At hindi po yun doon natatapos. That's why Jesus challenged His disciples, at ang challenge niya ito, sabi diyan na po,
Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay may dapat gawin. Sabi doon, kailangan itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Yan pong tatlong yan, hindi po tayo lalayo dyan. There is a great challenge for those people na sumusunod kay Kristo during His time. Alam niyo po ba, si Jesus, kahit saan pumunta, ang mga tao, dinudumog siya. Kahit saang bayan siya pumunta, everyone wants to follow Him. No? For a different reason. Iba-iba yung kanilang dahilan bakit nila sinusundan si Jesus. No? Kaya nagpahayag ang ating Panginoon. Sinabi niya, sino mang gustong talagang sumunod sa akin, sino mang talagang nagdi-desire na sumunod sa akin, ang sabi niya, number 1, ang unang requirements for him to follow, for us to follow him is, una, sabi po diyan, is to deny yourself. Diyan tayo magkakatalo. Unang requirements pa lang, tinuturuan ng ating Panginoon ng kanyang mga disciples, even the followers, not only the 12 disciples ang kanyang kausap dito. At ang kausap niya po dito ay yung crowd. At itong crowd na ito ay iba-iba ho ang background. Yung iba nangangailangan ng kagalingan, yung iba ay nangangailangan ng blessing, yung iba gusto lang ng lunch. No? Remember, si Jesus nagpapakain yan. No, yung iba gusto lang yun ang needs nila, mabusog. At yung iba naman, nag-aabang sila, no, kung kailan magkakamali ng sasabihin at gagawin itong Jesus na ito. So, may iba-iba silang motibo sa pagsunod kay Kristo. Yung iba naman ay nagnanais na makita because Jesus was claiming to be the Messiah, to be the King, to rule over them. Gusto nila na kapag itong Jesus na ito ay naghari na, gusto nila makasama sila. No, kumbaga sa welga, sama ng sama sa welga, hindi naman alam yung dahilan kung ba't nandun siya sa welga. No? So, pilig sa TV, di ba? Tanungin mo, ba't ka nag-welga? Sumama lang mo ako nabigyan ako 500. No? At minsan, ganito rin yung mga tao kay Jesus during His time. Iba-iba yung kanilang nasa isipan bakit sila sumusunod kay Kristo. That's why sinabi niya, kayo na mga sunod na sunod sa akin, ipaparaphrase ko na lang. Ano daw po ang requirements niya? Sino mang gustong sumunod sa akin, na maging disciple ko, must deny himself. At nung marinig ito ng mga tao, at first, hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus. Ang binabanggit po ditong denying yourself is spiritual discipline, no? Or self-denial. Napakahalaga pala, Pastor, ng self-denial. If you want to follow Christ, kailangan hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Amen po ba? Bakit po? Kapag buhay tayo sa sarili mo, yung katabi mo, hindi mo kayang mahalin yan. Amen ba? Bakit? May kapintasan yan. Tama po ba? Nagkakamali yan magsalita. Nagkakamali yan magdesisyon. If you are living, no, nabubuhay ka sa sarili mo, no, you will get easily offended. Amen po ba? Amen. Pakitingnan mo ngayong katabi mo. Pag madaling ma-offend yan, ibig sabihin, buhay sa sarili yan. And that is one of the requirements na kinakailangan if we want to be really a disciple of Christ, kailangan hindi na yung old self mo ang nabubuhay. Amen po ba? And Jesus called upon those who wish to be His follower to reject the natural human inclination towards selfishness. Alam niyo po, ang taong kagaya mo at kagaya ko ay self-centered. Whether we like it or not, we are self-centered. We want to serve. Always, we want others to be served. No? Na tayo, paglingkuran tayo ay i-treat ng ganito, na mahalaga. No? Kaya nga minsan, no, nakakalungkot, may mga Kristiyano na nalampasan ni Pastor Kamayan, nalampasan ni Pastor na batiin, nagtampo na, hindi na sumimba 1 linggo, 2 buwan, mga ganon, ano? Pero ang tunay na disciple ni Christ, alam niyo po,
Sabihin mo sa katabi mo, ang tunay na disciple ni Christ, hindi po sensitive. Amen? Hindi balat sibuyas. Amen? Because there's no perfect church. No? Kaya yung mga disciples, yung mga follower ni Christ na hanap ng perfect na church, ayun, parang tipaklong, talong kung saan-saan. Because kinakailangan ang requirements na para maging effective kang disciple ni Christ, dapat patay ka sa sarili mo. Denying to self means dying to self. At hindi ho madali yun. No? An absolute surrender, meaning, if we are dying to self, meaning we have an absolute surrender to God. Why? Because Jesus is challenging you to give up your una. Gusto ng Diyos, i-give up mo yung rights mo. What do you mean, Pastor? Alam niyo po, tayong mga tao, lagi tayong may mga ipinaglalaban sa buhay. Amen po ba? Parang ganito yan. You treated me. You mistreated me. Hindi ako papayag. No? Lagi tayo may pinaglalaban. Gaganti ako. Kinakailangan bawian ko siya kung ano yung ginawa niya sa akin. Kinakailangan hindi ko mapalampas to. No? Minsan yung privilege natin, ipinaglalaban natin, yung ating reputation. No? Hindi ako papayag, sinisira niya yung pangalan ko. Bakit niya ako sinasabihan ng talikuran? No? Pero alam niyo po, ang tunay na disciple ni Christ, I'm not saying na maging manhid kayo. I'm not saying na maging prone na kayo sa abuse. Hindi naman po ganun. You know? But what I am saying, if there will come a time na kinakailangan i-lay down, ibaba natin even our position, our title. No? Minsan ganyan yan eh. Kaya nga yung mga Kristiyano na may posisyon sa opisina, may mataas ang posisyon sa gobyerno, mataas ang posisyon sa military, pag napapunta sa church yan, sometimes bit-bit nila yun eh. Oh, hindi mo ako pwedeng taga-ayos ng upuan, pagtaas ng posisyon ko sa ano eh. Hindi ba nila sinasabi yun, pero at the back of their mind, no, makikita lang sa gesture, hindi man lang mauutusan na. Amen ba? At yan po ang isa sa kinakailangan nating patayin sa buhay natin. No? Yung feeling entitled palagi. Hindi ako papayag. Leader ako ng church. Hindi niya ako sinunod. I-discipline ako. Hindi ako laging ganun. Amen po ba? Sometimes, we have to give up our plans. Alam niyo po, nung tumanggap na tayo kay Kristo bilang Panginoon sa sarili natin tagapagligtas, before that salvation come into our lives, may plano tayo, personal plan, family, may plano tayo sa pamilya natin, sa ating career, sa ating pag-aaral, sa ating future. Pero, being a disciple of Christ, minsan kinakailangan natin i-lay down yun sa Diyos. We have to give up our personal plans. I remember nung bago-bago po akong nag-aaral sa seminary, no, I don't know kung na-share ko na po dito sa inyo na ang tatay ko ho ay nagdadrive ng FX, no, sa Noveleta, napila yan sa Noveleta during 90s. No? Way back, year 2007, nagba-Bible school na po ako. And then, nung malaman nila na nagba-Bible school ako, napadaan ako sa terminal ng FX. No? At sabi ng mga kapwa driver, nandun yung tatay ko, bumati ako, nag-bless ako. Oh, saan nagtatrabaho ang anak mo? Sabi nung isang sa mga driver. Yung anak ko, nagkaniyan eh, magpapasko yan, nag-aaral ng Bible school yan. Sabi nung isang driver, hindi ko naman siya masisi because hindi naman na naintindihan talaga. Pero, remarkable yung sinabi niya, huh? Anong mapapala niya sa pagpapasto? No? Useless. Nag-aaral, sayang naman yung kanyang pag-aaral. Anong mapapala niyan sa pag-aaral niya? Pero minsan, alam niyo po, at first parang napaisip ka,
bakit mo ginagawa yung mga bagay na God ginagawa mo, baka pwedeng madala ka dun sa udyok nila na, ano nga mapapala ko sa pag-Bible school? May career, pwede naman ako magtrabaho. Amen po ba? Pero minsan, we have to give up our plans, personal plans, for the sake of God. I'm not saying na i-give up nyo yung pagtatrabaho nyo, na maging kagaya ko, na lahat tayo magpasko. Hindi po ganun, ano? What I'm saying, if God is telling you to give up something, personal plans, yung plano mo, gusto ng Diyos na iayos yung plano mo. Sometimes kasi ganito po, no? Yung mga plano natin, gusto natin iayos yung mga plano natin na akala natin maayos at magiging maayos. Kaya minsan, akala natin yung pag-aayos na ginagawa ng Diyos, akala natin, our interpretation ay parang ginugulo ng Diyos yung plano natin. Pero hindi po totoo yun. Kasi kung ganun ang interpretation ko during that time, no, na oo nga naman, pwede naman ako magtrabaho. No? Actually, yun, nagtatrabaho ko sa isang, during that time na ako po ay nagba-Bible school, nasa school po ako na Christian school. No? Noong time na yun, kumikita kahit pa paano, no? Hindi naman kalakihan, pero pwede na. No, at masasabi mo na marangal kasi syempre, di ba? Christian school, nasa computer lab ka, nagtuturo ka ng computer sa mga bata. And then, kung pasusunod yung gusto ko, marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Pero, sometimes, kinakailangan ipaubaya mo sa Diyos ang iyong mga plano na at first, teka muna Lord, ito yung plano ko, ito yung gusto ko eh. Pero akala natin, masasayang, magugulo ang buhay natin. Pero hindi natin alam, mas iaayos pala ng Diyos yung mga plano natin. Amen ba? Amen. I don't know, kayo po may mga personal plans. Pero gusto ng Diyos pakialaman, pati ang personal plans natin. Marami, a lot of disciples, Jesus wants to be their Savior. Pero pag usapan ng Panginoon, pag sinabing Panginoon, siya na yung magiging Lord ng buhay mo, abay, teka muna. Teka Lord, hindi mo pwedeng pakialaman to. Ako magdidesisyon dito. Ito lang pwede. Sometimes ganun tayo, may reservation tayo kay Lord. No? We have to surrender even our plans, our will, lalo na in making decisions. No? We have to submit our old thinking. Kinalakihan ko na to, hindi na to mababago. Hindi ako pwedeng baguhin ang sermon ni Pastor. Kahit na umiyak pa si Pastor Edgar dito sa harapan, o si Kuya Jeff para mag-preach dito, hindi niya mababago ang isip ko. Hindi niya mababago ang paninindigan ko. Amen po ba? Pero ang tunay na disciples ni Christ, handang magpabago ng ating isipan. Amen po ba? Amen. No? Minsan, gusto ng Diyos baguhin yung ating habit, yung ating action, even our desire. At alam niyo po ba, even the pattern of the words na lumalabas sa ating bibig, yung mga nakasanayan nating mga salita, na nung tayo ay wala pa kay Kristo, ay basta na lang tayo nagbibitaw ng mga salita. At minsan kapag Kristiyano na tayo, bit-bit pa natin yan. Amen po ba? Kaya minsan nakakasakit naman ko si kapatid. Pero baka yung part na yon ng kanyang life, yung heart na isuko niya sa Panginoon, pero yung kanyang labi, hindi pa. Amen po ba? Being a disciple of Christ, meaning your whole being must be submitted to Him. Just like Paul, sabi ni Paul sa mga taga-Pilipos chapter 3 verse 8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalalagay kong walang kabuluhan. Si Apostle Paul na ho nagsabi niya na, lahat ng bagay ay pinalalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Alam niyo po, ang background ni Paul, very prominent religious leader po. No? He gained the power, mayroon siyang title sa kanyang
Meron siyang kapangyarihan, no po? Kaya nga, he is a great persecutor during that time, no? Mayaman siya, no? Kakampi niya ang Roman government, no? Hindi siya nakakadama ng danger, no? Walang nagbabanta ng kanyang buhay. Pero nung siya'y nakakilala sa Panginoon, lahat po yun iniwan niya. Every time na siya po ay mangangara, lagi hong ang danger ay nandyan sa kanyang tabi. No? Dahil he was persecuted, yung mga dati niyang kakampi, ngayon ay kaaway na because he followed Christ. And that's why sabi niya dito, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. No? Mahalaga po ba yung position natin? Yes. Yung ating reputation? Yes. Alam niyo po, dahil sa pagsunod natin kay Jesus, sometimes nakataya dyan yung ating reputation. Sisiraan tayo ng ibang tao, no? Sasabihan tayo ng mga kung ano-ano. Pero a true disciple of Christ ay magpapatuloy kahit na ano pang sabihin ng iba. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Amen. Amen. Sabi po ng mga taga-Galatia chapter 2 verse 20, ito po si Pablo pa rin, si Apostle Paul pa rin na nagsabi, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. No? At habang ako'y nabubuhay pa sa aking katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Sa English po, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and who gave His life for me. Yan ho yung sinabi ni Paul, no, na binibigyang diin niya na kapag ikaw ay disciple na ni Kristo, kailangan patay ka na sa sarili mo. Amen po ba? At hindi ho madali yun. That is one of the great costs of being a disciple of Christ. May nadaanan po ako sa Facebook. No? I don't know kung nadaanan nyo rin ito. Isang illustration po na sino po dito mahilig magkape? Taas ang kamay. Mag-milk tea? Taas ang kamay. Uminom ng mga fruit juices? Taas ang kamay. O, wala pa rin. O, sige na. Uminom ng tubig? Taas ang kamay. Siyempre, lahat naman po tayo. No? Meron pong illustration doon na may dalawang naglalakad na magkasalubong at yung isa po ay may hawak na cup ng Starbucks na kape. Yung isa po ay hindi nakatingin sa kanyang daraanan at natabig niya yung lalaking may hawak ng kape. And because of that, nagalit siya. No? At dahil nagalit siya, nagalit din yung nakabangga sa kanya. Kahit na anong paliwanag niya na, sorry, hindi ko po sinasadya, no? Pero, the damage has been done. Natapon na yung kape. No? Sayang ang kape. That's why, galit na galit yung bumili nung may hawak, nung owner, nung kape na yun. Kahit ikaw ba naman, pagpalagay natin, 150 o 250, 200 yung kape. No? Nandun na tayo, hindi sinasadya, natabig yung kape mong iniinom. O, halo-halo na lang. Sige po, halo-halo. Gusto mga gusto ng halo-halo. Natabig, natapon. Of course, ang una natin, ay sayang. Pangalawa, magagalit ka. No? Pero alam niyo po ba, doon sa illustration na yon, hindi ka magagalit kung wala ka namang hawak na kape. Kahit na matabig ka, kung wala ka namang hawak na kape, no? Papalampasin mo na lang yung, no? Pastor, what's the point? The point is, anything na mayroon ka sa loob,
Ito po ha, relate yourself na kagaya ng kape. Anything na iniipon mo sa loob na kagaya ng kape, no? Kapag yan ay nasagi ng iyong katabi, pag na-touch yung bagay na yon sa heart mo, na itinatago-tago mo kahit na may takip yan, kagaya ng kape, matatapon yan. At pag natapon yan, mag-burst yan sa'yo. At pag nag-burst yan, lalabas kung sino ka. Amen ba? Amen po ba? Pero kung empty ka sa loob, wala kang iniipon sa loob, wala kang itinatago sa loob, kahit na ma-offend ka ng iba, kahit na matabig ka ng iba, okay lang. Amen po ba? Yan ang tunay na disciple ni Christ. I'm not saying na maging manhid tayo. Don't hear what I am not saying. Ano po? Si Pastor naman, napaka-extreme. Ano yun? Sinampal ka na, hindi ka nagagante. Hindi po ganon. What I am saying is, kinakailangan po natin laging maging patay sa ating sarili. Hindi na yung old self natin ang nabubuhay. That's why yan po ang sinabi ni Paul, hindi na siya nabubuhay para sa kanyang sarili, kundi para kay Jesus na. Amen po ba? Kasi kung tayo mabubuhay sa ating sarili, wala na po, ayawan na. Sarado na natin itong church na to. Magkanya-kanya na tayo. No? Hindi po ganoon. Ang tunay na follower ni Christ, patay sa sarili. Mark it down, sulat po natin yun. Denying yourself is dying to self. Number 2, we have to take up your cross. Balikan po natin yung balikan natin yung sinabi ni Jesus, no? Sino bang nagdanais na sumunod sa akin ay una, sabi niya, itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Sa Lucas po na translation, sa Book of Luke, sabi doon ay pasanin ang kanyang krus araw-araw. No? Doon muna po tayo sa pangalawa, take up your cross. Alam niyo po, nung sinabi ni Jesus to do sa original audience niya, do sa mga kaharap niya, no, Jesus was referring to the sacrifice and suffering of the cross. In their time, ano po, ang cross signifies death. Pag nakakita sila ng krus nung panahon nila, yun po yung pinaka-ultimate execution, punishment na pwedeng tanggapin ng isang tao. Pinakakarumal-dumal na punishment that a person can receive during that time. Kung sa panahon ni Marcos, mayroon tayong silya electrica, lethal injection kay Joseph Estrada, no? In their time, crucifixion, ay isang brutal at heinous na pagpaparusa sa mga taong nagkasala sa batas. That's why nung sinabi ni Jesus na you have to take up your cross daily, ang thinking ng mga tagapakinig niya during that time, ito po ay suffering and sacrifice. Sometimes we interpret na itong take up your cross daily, akala natin, nitong Christian na ako, siguro ang cross ko ay yung pamilya ko kasi hindi ko madala sila sa Panginoon. Siguro ang mabigat na dalahin ko, yung cross ko ay maaring yung sakit ko. O maaring ang cross na dinadala mo ngayon ay maaring financially nahihirapan tayo. Hindi po yan yung cross na binabanggit ni Jesus na take up your cross daily. No? Ibig sabihin po dyan, when a person carried a cross in Jesus' day, it's not the thought of a symbolic burden. Hindi ito yung burden na siguro ito yung binigay ng Diyos sa akin na kabigatan. Hindi po ganun, ano? Ang sinasabi po diyang take up your cross is yung sacrifices and suffering sa pagsunod sa Kanya araw-araw. Madali po bang sumunod kay Jesus? Hindi po madali. Kaya wag po kayong maniniwala nung tinanggap nyo si Jesus, kaya ho maraming nadidepress. Bakit? Minsan mali ang representation ng gospel. Sasabihin sa'yo, alam mo, tanggapin mo si Jesus, mawawala lahat ng problema mo. Alam mo, tanggapin mo si Jesus, gagaling ka. Alam mo, tanggapin mo si Jesus, yayaman ka. That is a false
interpretation of the gospel. Dahil kapag talaga hong hinalukay natin ang gospel, hinalukay natin kung ano yung tunay na pagtanggap kay Kristo, kaakibat po noon ay suffering. Tingnan mo nga yung katabi mo, parang ayaw na niya maging disciple. Ang tanong mo siya, ano, gusto mo ka ba? That is the truth. Hindi ho madaling maging disciple ni Christ. Sa trabaho, ipipressure ka. Sa school, ipipressure ka. Sa loob ng bahay, mapipressure ka. And even inside the church, mapipressure ka. Amen. Andiyan pa po ba kayo? Taas nga po ulit yung mga disciple ni Christ. Parang nanganay na, kalahati na. Amen, amen, amen. Kaakibat po noon ay suffering. Pastor, pag tumanggap ako kay Kristo, mamamatay akong mahirap? Hindi po gano'n. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin, mayroon tayong pagdadaan ng mahirap sa pagsunod natin kay Kristo. Hindi ho madali. Yung inaaway ka na ng kapitbahay mo, gigil na gigil ka na. Gustong-gusto mo nang, alam niyo yun, pero dahil gusto mong maparangalan si Kristo sa buhay mo, hindi mo gagawin yun. Amen po ba? Madali bang sumunod kay Kristo? Madali bang magpaka-Kristiyano? Abay, hindi po madali. Amen. To carry a cross was to face the most painful and humiliating means of death human being could develop. Ibig sabihin, ang pagtitake up po natin ng cross daily, the moment na tinanggap po si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, kaakibat na po doon yung take it down, suffering, and sacrifices. No? Eh nung hindi pa tayo Christian, napakasarap kayang matulog tuwing linggo. Eh nung Christian ka na hirap kang gumising, 9 o'clock po ba, 9:30 ang simula, pahirapan pang bumangon. Amen po ba? O madali bang sumunod kay Lord? Time pa lang yan. Amen po ba? Minsan, nung hindi pa tayo Christian, ang pera ko ay pera ko. Pero nung Christian na tayo, tinuturuan tayo magbigay para kay Lord. Kasi hindi naman talaga natin kayang suklian kung ano yung ginawa ng Lord. Kung kaya mong bayaran yung ginawa ni Jesus doon sa cross ng Calvary, sige, bayaran mo. Pero kung hindi mo kaya, di ba, tinuturuan tayo na ibalik natin yung para kay Lord. Pero minsan hirap na hirap tayo, no? Talagang tight na tight yung ating wallet. Ano kaya kung dumating ang isang araw, no? One Sunday at may tumayo dito, sige po, tayo po'y magkaloob sa Lord, at tayo pong lahat ay pumikit at hayaan niyo po mga usher ang kumuha ng inyong wallet. Kapayad kaya kayo? Siyempre hindi. Ang gagawin niyan, Lord, yung 500 nasa bulsa, yung wallet, lalagyan ko lang ng 20. Para pag kinuha ng usher, yes, ligtas si Ninoy. Amen. Ano lang po yun, no? Kidding aside, ano po, pati po yung kinakailangan nating ipasakop sa Panginoon. Madali po bang maging Kristiyano? Hindi po madali. No? Hindi po madali. Sabi po ng Matthew chapter 16, verse 25 to 26, ang naghahangad ng... Ay, may isa pa po ba kung may nailagay ba ako? Pakilagay nga yung isa. Wala dito sa akin. Yung isa pa, nasa taas. Yan na po ba ang kasunod agad? Hindi nag-save dito sa akin. Buksan po natin sa as I remembered, Matthew chapter 11 verse 28. Meron po ba ako dyan na slides? Ito, sa akin po, no?
Sa Matthew chapter 11, doon muna po tayo. Yan. Apo, nagkabaliktad eh. So sabi po doon, ito po malimit, maaaring nadaanan nyo na itong verse na ito, pero gusto ko po mag-focus dyan. Ano? Sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. At kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Pasinin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang loob. Matatagpuan ninyo ang aking kapahingahan. Verse 30, sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Ito po, malimit ay na-abuse itong verse na ito. Bakit, Pastor? No? Sa English, ano po, sabi doon, come unto me, all you who are weary and heavily laden. No? Ginagamit yan ng mga disciple ni Christ na kung saan ay bigat na bigat sa sarili, no? May pinagdadaan ng matindi, may pinagdadaan ng suffering, pagsubok. Pero alam niyo po, ang tunay na context nito, kapag pinag-aralan natin ng malalim na context, ito pong paanyaya na ito ng ating Panginoon is only for those disciple na nagpipilit sumunod sa Kanya. No? This text, ito pong Matthew chapter 11 verse 28, are not for those disciples that are disobedient. Yung mga hindi sumusunod, hindi po nila pwedeng i-take ito as their memory verse. Pwede siguro kumuha sila ng ibang verses na mag-i-encourage sa kanila. Pero ito pong verse na ito ay exclusively to those people na naghihirap, nagsasuffer, iniwan ang lahat sa kanila para lamang makasunod kay Kristo. Kagaya po yung mga initemize ko kanina na mga bagay na dapat nating iwanan, ito yung encouragement ni Jesus for those people, for those disciples na gusto pong magpatuloy na sumunod sa Kanya. Kaya sabi niya, kung lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. No? At first, akala natin, ito ay para sa lahat, itong encouragement na ito, itong invitation na ito ni Jesus. Pero pag pinag-aralan po natin ng malalim, it is an invitation only for those who are suffering because they are obeying Christ, because of their obedience to Christ. No? Kaya napakalinaw dito, kayong mga nabibigat ang lubha sa inyong pasanin. Meron hubang nagsasuffer na dito because you are standing, naninindigan ka na ikaw ay follower na ni Christ? Meron po ba ditong pinipersecute na? Meron po ba ditong nilayuan na ng mga kaibigan? Dahil ikaw ay nag-profess na ikaw ay Christian na. Ito po yung invitation ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kayo na mga nabibigat ang lubha. Jesus is not inviting those people na nagsasuffer because of the consequences of their disobedience. Take note of that. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amen. Opo. Kaya sabi dito, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya yung mga sumusunod kay Kristo, kapag kailangan nyo ng peace, nung kapahingahan, bibigyan tayo ng Panginoon. Kaya pansinin nyo yung mga hindi sumusunod sa Diyos, yung mga disobedient, kahit hiling sila ng hiling ng Lord, bigyan mo ako ng peace, Lord, i-bless mo ako, Lord. Pero kung hindi naman tayo tumatayo bilang disciple ni Christ, hindi tayo nagdi-deny ng ating mga sarili, at hindi tayo nagtitake up ng cross daily, na po, itong verse na ito ay hindi para sa atin. It is only for those who want to follow Christ. Siguro po mag-quote tayo ng ibang text sa Bible, ano po, pero itong invitation na ito ay exclusive doon sa mga disciples na sumusunod kay Kristo. Dahil hindi ho madaling sumunod kay Kristo. Sabi dito sa 29, sabi ko, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo ang aking kapahingahan, verse 30, sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ito po yung picture
na yung pamatok, may dalawang baka ho, nilalagyan ho yun ng dalawang kahoy na nakakumpa sa likod ng baka. Yan ho yung picture na kung saan ay pag nag-aararo ho during their time, no, para yung isa ho, kung mahina man yung baka, o yung kung sa kanila man ay kalabaw, o sa ating kalabaw, sa kanila ay kung ano mang hayop, ang nilalagyan ho ng pamatok na gano'n, yung isa ay malakas, yung isa ay mahina, kaya ho nilalagyan noon, para yung hina ng isa, maaalalayan siya ng mas malakas na hayop at tuloy-tuloy yung kanilang pag-aaraho. Yan ho yung picture na sinasabi ng ating Panginoon na pasanin ninyo ang aking pamatok. Ibig sabihin kay Jesus tayo sumandal. Ibig sabihin yung kabigatan na mayroon tayo dahil sa pagsunod natin kay Kristo, ibigay natin sa Kanya. Amen po ba? Malinaw po ba yun? Amen. Sapagkat madaling dalahin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya kapatid, kung meron ka pong kabigatan na hindi maalis-alis, tanungin mo na si Lord, Lord, baka buhay yung sarili ko. Lord, baka hindi ako willing mag-suffer para sumunod sa iyo. Amen. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 57 hanggang 58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag. I'm sorry. I'm sorry po. Teka po ho. Matthew chapter 16 verse 25. I'm sorry. Tumalon po. Medyo nag-rumble ito pong aking note dito. Sabi po ng Matthew chapter 16 verse 25 to 26, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakabit nito. A lot of people, they don't want to surrender their life fully to God because they thought that something will lose them. Nung may mawawala kapag sinunod nila si Kristo. Alam niyo po, hindi ko pinagsisisihan nung sumunod ako kay Kristo. The moment nung tinanggap ko siya, 1997, I was 19 that time, up to now, nagtuloy-tuloy po ako, hindi dahil sa lakas ko, sa galing ko, o ano pa man, dahil po sa biyaya ng Panginoon, at nag-decide ako, the moment nung tinanggap ko siya, wala nang ayawan to, patay kung patay. Amen po ba? Dapat ganun ho ang ating prinsipyo sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, patay kung patay. Patay kung patay. Ganun ho dapat, ano ho? Patay kung patay. No reservation. Kaya nga sabi dito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Alam niyo po, hindi ko pinagsisihan, ako tinawag ng Panginoon. Pwede kong mabili yung mga bagay dahil sa secular job ko, pwede akong kumita, na mayroon akong income, mayroon akong savings. Pwede kong mabili yung mga gusto kong mabili. Pero kaya ko pong ipagmayabang na mas nakita ko, nung sumunod ako kay Kristo, may mga bagay sa buhay ko na kahit mag-double job ako, magtatlong trabaho ako, hindi ko kayang bilihin. Kung hindi ko sinunod si Kristo at sinunod ko ang sarili ko, even I have a secular job, hindi ko kayang bilihin kung anong meron ako ngayon. Pero nung sumunod ako kay Kristo, higit pa sa inaasal ko, higit pa sa inaakala ko, ibinigay niya sa akin. Mga bagay na hindi ko kayang bilihin, sinusupply ng Lord. Amen po ba? Kaya yun po yung challenge ko sa inyo. No? Totoo yung seek ye first the kingdom of God. Unahin mo lang siya, kapatid. Amen po ba? Amen. Pag may Bible study, unahin mo siya. Amen po ba? Amen. Amen. Yeah. Dito na po tayo magtatapos. Sa verse 26, basahin ko po. Sapagkat kung ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? No? Hindi ho natin kayang bilihin ng ating buhay. That's why wala tayong option kundi pangatlo, we have to follow Him.
kinakailangan ho natin sumunod sa Kanya, whether we like it or not. Hindi pwedeng si Lord ginawa lang nating Savior kasi natakot tayo sa impyerno. We have to follow Him because He is our Lord of our life. Amen po ba? Pag sinabing Panginoon, Siya ang sinusunod, hindi ang sarili natin. Amen? Our decisions, lahat po ipapasakop natin yan sa Panginoon. Kaya, yung pong binasa ko kanina, balikan po natin sa verse 58, verse 57 ng 1 Corinthians 15, 57, 58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Pag sinabing magpakatatag, yan po yung pagsunod natin kay Kristo. Nung hindi yan yung magpakatatag dahil lang may personal problem tayo, hindi po yan yun. Sinasabi niya, magpakatatag tayo at huwag tayong matinag, lalo na yung pananampalataya natin, alagaan at bantayan po natin. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, napakadaming bakanting position na pwede nating punuan when it comes in serving the Lord. Kaya sabi dito, maging masipag tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At yan po ang habilin ng Panginoon sa atin. Lahat ng ating gagawin para sa Kanya, kahit mag-suffer tayo, kahit na mahirapan tayo, kahit tayo pa ang mawalan, minsan yun na lang yung pera mo, mapapabigay pa. Di ba po? Pero dahil sumusunod tayo kay Lord, binibless natin yung iba, naawa tayo dahil may pangangailangan yung iba, tayo yung nawalan, hindi po nasasayang ang lahat ng sakripisyong ating ginagawa. Amen. Before I end, basahin ko po ulit, Matthew chapter 16, verse 24. Then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciples must deny himself, take up their cross daily, and follow me. Ang tunay na sumusunod kay Kristo, take note of this. Sana po matandaan niyo yung word na ito. Sa dami po ng sinabi ko, isa lang po ang gusto ko matandaan ninyo. Kung tunay kang disciple ni Christ, patay kung patay. Amen, diba? Amen. Ibig sabihin, pagpikit ng mata mo, bago pa pumikit ang mata mo, nakikita mo ang sarili mo, naglilingkod ka kay Lord. Amen. Sumusunod ka kay Lord. Pwede ba palapakan natin si Lord? Tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoon, sa mga sandaling ito, hinihiling po namin, Panginoon, na Ikaw po ang Diyos na nangusap sa amin. Ikaw ang Diyos na nakipag-usap sa amin today. Lord, hindi po madali yung hamon mo sa amin ngayon. It is not an easy task. Hindi po madaling maging Kristiyano. Hindi po madaling sumunod sa inyo. Kaya Lord, bigyan mo kami ng habag, ng biyaya, ng awa, na kami po ay makasunod sa inyo sa abot na aming makakaya. Hindi dahil sarili naming lakas, hindi dahil sa sarili naming talino kami aasa, kundi Lord, sa inyo kami sasandal, sa inyo kami mananahan, sa inyo kami magtitiwala. Kaya, Lord, nawa ay tumatak po sa isip ng bawat isa sa amin that there is a cost of being a disciples ni Kristo. Hindi po madali, Panginoon. Let us offer a sacrifice of praise. Let us offer a sacrifice of praise. The fruit of our lips give thanks.
Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na nakabahagi kami, Panginoon, sa dulang, Panginoon, ng pag-aandog. Tunay, Panginoon, ay tinataas namin ito, pinagpapasalamat namin ang pinagmulan nito, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Bahagi lamang hinihingi mo sa amin. Kaya sa umagang ito, salamat, O Diyos, dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makapaghandog sa iyo. Magamit ito, Panginoon, sa gawain ng iyong iglesia, sa pagpapalagong ito. I-bless mo po ang bawat kamay na nagsipaghandog. Ganon din po sa mga walang panghandog, Panginoon. Alam ko, ikaw rin, O Diyos, ang magkakalog nito sa bawat isang sumusunod sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Isang bahagi po na ating pananambahan ay ang announcement. Ang ating pong iglesia ay may mga gawain. Ang ating pong worship service ay nagsisimula every 9:30 to 10:45. Kasunod nito ay ang ating cell group ng men's, women at ang mga kabataan. Meron din po tayo mga Bible studies na ongoing sa bahay nila na Nanay Lenny every Wednesday and Friday 3 p.m. Sa mga youth naman po is every Saturday 2 p.m. at sa bahay nila Ate Emily every Tuesday 4 p.m. Kung meron po kayong mga gusto na ma-open ng mga Bible studies, pwede niyo po i-approach si Pastor, si Ate Ligan, si Kuya Jeff, para mahanapan po natin ito na schedule. Tapos po, ano pa pong mga Thursday, yung ating prayer meeting. Face-to-face prayer meeting 4 p.m. po. Inianyahan po ang bawat isa na makadalaw sa gawain ng pananalangin. Yun lamang po, yung mga celebrant natin ng April, wala pong kopya. Ang natatanda ko si Jerwin, mag-birthday siya. So, huwag natin siyang kalimutan batiin. So, yun lamang po, marami pong salamat. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating closing prayer and benediction. Tayo po imuko at tayo po manalangin para sa ating closing prayer and benediction. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil we have a God na handa po kumilos at magpabago ng aming mga buhay. Lord, sa umagang ito ay sa inyo po namin iniiwan at ipinagkakatiwala ang lahat ng naririto today sa mga amin ang inyong pagpapala, kapurihan, Panginoon, ang madakila, ang inyong pangalan, saan man kami pumunta, at patuloy, Lord, na ang iyong biyaya ay maranasan namin, Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ang Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Good morning po at magandang umaga po muli sa inyong lahat. God bless you all. And see you po on next Sunday. Ay, pakisama po sa panalangin, additional announcement po. Next week kami po ay
magse-celebrate ng first year anniversary ng church, ng House of Blessing Church sa Malagasan. Alam ko po morning din kayo, so kung available lang naman po kayo, ay welcome po kayo, magpasabi lang kayo sa amin. Pero yun po, ang hinihiling po namin ay isama niyo po kami sa prayer because this is our first year anniversary at marami pa pong mga taon dumaan at dumating pa po sa House of Blessing Church. Yun lang po, God bless you po. Happy anniversary po, Pastor Jose Mendes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin po, Panginoon. At meron tayong small group. Meron pa tayo cell group. Magandang tanghali po. Maraming po salamat sa aming mga bisita. Ito po ay aming pinasalamatan sa pagkakataon. Magandang tanghali po sa lahat. Wings tayo. Sino kaya ang nakinig kay Pastor? Next month po pala. Sakit talaga. Ay mga kababaihan, parinig muna kayo, tatanungin ko kayo kung nakinig kayo ng Pastor. Ay, mga kababaihan, Karine at kay aking sigahan. Thursday. Ano na?